Alright mga kabayan. Ayan, Attorney Harold okay, may matinding banat sa Malacanang. So ayun guys, panoorin po natin itong matinding banat ni Attorney Harold okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, sa ayaw natin at sa hindi, tapos na po ang boxing. Nagwagi po ang Bangag Jr. na makuha ang Senado. Nakakuha sila ng 13 boto, kaya ngayon, isang sunod-sunuran sa Bangag sa Malacanang ang nakaupong Senate President. At yung kanyang mga attack dogs, nakaupo na rin sa iba't ibang komite. Kasama na nga dyan yung Kiko Pangilinan, si Mr. Noted bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibig ba sabihin nito, tapos na ang laban? Naku, hindi po. Dahil bagamat nakuha ni Bangag Jr. ang liderato ng Senado, meron pa rin po tayong 11 mga kakampi dyan sa Senado. Ang Senado po, binuo ng ating saligang batas para nga po maging independyente. Yan ay sinigurado na maging independyente sa pamamagitan ng paano natin hinahalal ang mga senador. Sila po ay halal ng buong madlang bayan. Sila po ay nationally elected. At dahil po rito, gaya ng presidente, meron silang mandato galing sa buong sambayanan. Kaya naman, pagdating sa pagiging kapantas ng presidente, kada senador, po pwede niyang sabihin, kapantay kong presidente kasi halos pareho kami ng mandatong nakuha. Sa katunayan, mas marami pang mga boto nakuha ang ilang mga senador gaya ni Robin Hood Padilla o kaya ni Bongo kesa kay Marcos Jr. Dahil nung sila ay naging number 1 sa kanilang eleksyon, mas maraming botong Pilipino bumoto sa kanila kesa kay Marcos Jr. na bumoto pa bilang presidente. Bukod pa po dyan, nandyan yung privilege hour kung saan ang mga kababalaghan sa gobyerno ay po pwedeng ma-expose, maisa publiko ng walang takot dahil ang privilege hour po, yan ay immune from cyber libel and libel, no? Actually po, immune lang sila for libel. Pero sa tingin ko, magkakaroon pa rin ng jurisprudence dyan na sasabihin din ng Korte Suprema na bagamat mas mabigat na ngayon ang parusa sa cyber libel, kabahagi pa rin yan ang immunity ng isang senador. No? Dahil kapag hindi sila malaya makipagbalitaktakan, mawawalang saysay ang pagiging policy-making body ng Senado. So sa tingin ko, aabot din yan sa Korte Suprema at ang tanong nga is, immune din ba sa cyber libel ang mga mambabatas? Sa tingin ko po, opo. At nandiyan pa rin yung pag-iimbestiga ng mga komite. Alam nyo, napakahirap naman na masyadong maging tuta ang mga senador na pipigilin na lang ang lahat ng investigasyon gaya ng pinigil nila dito sa testimonya ng Marines 18 na ngayon ay naging Marines 22. And besides, ano ngayon kung nakuha nyo na ang Senate presidency? Di ba? Nasiwalat naman natin ang katotohanan tungkol dun sa nalalaman ng Marines 22. Ang kinakailangan na lang ngayon, ang korporasyon ni Zaldico, na alam ko naman, darating ang takdang panahon na siya ay magsasalita rin. Nandyan na rin ang posibleng korporasyon ng mga miyembro ng gabinete. Nandyan sa Amina Pagdanganan. Yan naman ay hindi po talaga politiko at tingin ko talagang hindi siya lulubayan ng kanyang konsyensya sa tamang panahon. At syempre, nandyan ang dating Chief Justice Bersamin na paano pa siya paninindigan na siya ay isang alagad ng ating saligang batas at ng batas kung hindi niya sasabihin ng katotohanan at syempre yung nalalaman ng kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin. At meron pang isa yung Trigor na tao rin Senator now Secretary Angara. Nananahimik po itong si Secretary Angara pero dawit po yung pinakamalapit na tao niya nasa Trigor ba yun? Trivor ba yun? Ang hirap ng pangalan na i-pronounce. No? Sa takdang panahon, kinakailangan magsalita rin po yan. Dahil kung hindi, baka multuhin siya ng ama niya na si Edja, na presidente ng UP mula pa nung ako po ay high school hanggang ako po ay nagtapos. So, not is all lost. Tuloy pa rin po ang laban. Kaya lang, panandalian, hayun, nandun ang isang abogado, isang hindi abogado bilang Senate President. At ang tanong ng marami, paano na ngayon yan sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Pwede ba na mag-umupong bilang isang huwes ang non-lawyer? Well, ang kanilang solusyon, dahil nga po ayaw nilang ihalal si Cheese Escudero bilang isang Senate President. Bakit? Kasi makukuha pa rin ni Cheese Escudero yung boto ng minorya ngayon. So kapag hinalal si Cheese Escudero bilang isang Senate President, sigurado po
na napakadaming boto niya kasi kuha niya yung minorya, kuha niya yung marami rin sa majority. So ayaw nila yon dahil gusto nila beholden sa kanila yung Senate President. Kaya nga hinila nila itong hindi abogado na wala namang credentials sa kanyang nakamit sa kanyang buhay maliban sa kanyang pagiging anak mayaman at ito nga no, marami mga lumalabas ngayong mga impormasyon na yung kayamanan ng pamilya nila kung saan lang nanggaling no, not through honest hard work. At meron pa nga mga tanong, ano ba talagang citizenship ng ating bagong Senate President? Dahil may mga nagsasabi, hindi ko lang po alam kung totoo, pero sana hindi totoo, na bukod sa kino-question ni Cory Aquino sa panahon niya yung pagiging citizen ng kanyang ama at ng kanyang pamilya, siya mismo ay pinanganak daw sa Hong Kong. So tingnan po natin kung yan ay katotohanan, may katotohanan. Pero paano ngayon yan? Kaya bang mag-preside ng isang hindi abogado bilang presiding officer sa impeachment trial na isang legal na proceedings? Well, ang sagot po ay mukhang aminado sila na hindi. Ayaw lang nila si Cheese kasi nga suportado rin ng minorya. Hindi talaga siya, kumbaga, magiging sunod-sunuran sa Malacanang. So kahit nagtaksil itong si Cheese, binibigyan pa rin siya ng credit, no? Na talaga naman po na dahil siya ay abogado, dahil sa kanyang karanasan, tingin ko mas marami talagang susuporta sa kanyang pagiging Senate President, kaya lang marami ring ayaw sa kanya. At syempre, alam din natin na hindi natin masigurado ang loyalty ni Cheese kasi si Cheese Escudero po ang pamilya niya, talagang makamarcos po yan. Ang tatay niya, dating Secretary of Agriculture, dating Dean ng School of Veterinary Medicine sa UP, pero nung kami po ay nasa high school, talagang anak Marcos Crony yan. So hindi natin masisisi nang malakas siya sa Marcos at nakukuha rin niya yung simpatsya ng marami sa minorya. So ang naging solusyon nila ay gawing presiding officer si Cheese Escudero na isang abogado. Ang tanong, ito ba ho ay sang-ayon sa saligang batas? Walang sagot po, walang probisyon ang saligang batas kung sino talaga ang magpipreside sa isang impeachment trial kung ang ini-impeach ay hindi ang presidente mismo. Ang nakasaad lang sa saligang batas ay ang Senado ay uupo bilang impeachment court at sila ay manunungkulan bilang mga impeachment judges bago magtrabaho bilang isang impeachment court. Ang probisyon lamang tungkol sa presiding officer ay kung ang ini-impeach ay ang presidente ng Pilipinas. At nakasaad sa saligang batas na kapag ang ini-impeach ay presidente ng Pilipinas, ang Chief Justice kasama ang Senate President ang sabay na magpe-preside. At nakita natin yan nung in-impeach si dating Presidente Erap Estrada na si Chief Justice Davide at saka si Senate President Nene Pimentel ay umupo bilang joint presiding officers. Pero si Chief Justice walang boto. Si Nene Pimentel noon merong boto. So, ang tanong, dahil tahimik ang saligang batas kung sino magpe-preside kapag ang ini-impeach ay hindi presidente, sino magpe-preside? Yun nga po, walang sinasabi ang saligang batas. Kaya naman, ang ginawa ng Senado, dahil walang sinasabing saligang batas, gumawa sila ng amendment sa kanilang rules. Itong June of 2026 lang, anticipating na, may impeachment trial at posible na ang Senate President ay hindi abogado kasi nga sinusulong nila si Win Gatchalian. So, ang amendment ay hiwalay na itatalaga ng Senado kung sino ang magiging presiding officer. At syempre, dahil meron ng bagong mayorya, yung mayorya ng 13 ang magsasabi kung sino ang presiding officer. At dahil dito, ang naging desisyon ng mayorya ngayon ay si Cheese Escudero ang magpe-preside. Ito ba ay sang-ayon sa saligang batas? Tahimik po ang saligang batas. Ito ba ay pinagbabawal ang saligang batas? Hindi. So, meron kasing kasabihan na kapag hindi pinababawal, ay po pwede. So, sa ganitong mga pagkakataon na walang sinasabi ang saligang batas kung sino magpe-preside kung ini-impeach ay hindi ang presidente mismo, maraming naniniwala na dahil hindi ipinagbabawal, pwede magtalaga ng iba ang mga miyembro ng Senado dahil after all, yung Senado ay may kapangyarihan na bumuo ng sa kanyang rules, sariling rules, at hindi po pwedeng paghimusukan ng ating hukuman. Pero ang tanong, yung kapangyarihan ng Senado na bumuo ng kanyang sariling rules ay kapag siya ay gumagana bilang isang mambabatas. Ito ba ay applicable sa isang impeachment court? Well, maraming magsasabi na again, bagamat tahimik ang saligang batas rito, natural. Dahil ang isang impeachment court, bukod sa ang rules of court ay suppletory applicable,
pwede magkaroon ng special provisions, no, na kabahagi ng kanyang rules. Pero syempre, ang kontra naman, may mga magsasabi na by virtue of tradition, talaga namang ang pinakamataas, ang hepe ng Senado, ang dapat na mag-preside bilang presiding officer. Now, ang mga nagsasabi na ito ang dapat sundin ay magsasabi na kaya nga dapat ang hinalal ng Senate President ay merong kakayahan maging presiding officer. Dahil kung talaga namang by tradition, if the Senate President will preside sa impeachment trial, bakit kasi ang mayurya hindi naghalal ng isang abogado bilang isang impeachment presiding officer? So sa tingin ko po, parehong convincing itong dalawang views nito. Isa na in the absence of a specific provision sa saligang batas ay governed by tradition, at isa namang nagsasabi ang hindi ipinagbabawal ng saligang batas ay pupwede. Siyempre, nakasalalay na kay VP Sara kung talagang papayag siya na si Chis Escudero magiging presiding officer dahil siya lamang ang may personalidad na kumuwestiyon doon sa kung sino ang dapat mag-preside sa kanyang impeachment officer dahil siya ang ini-impeach. Abangan po natin kung kukwestiyonin ni VP Sara itong pagtatalaga kay Chis Escudero bilang isang presiding officer ng kanyang impeachment trial at hindi ang isang Senate President na hindi abogado. Abangan. So, ayun guys, marami tayong aabangan. So, alright, don't forget to subscribe our YouTube channel, MYNTV. And thank you for watching. God bless everyone.